Sarap. Flaky yung dough, tapos malambot. Here's another take on our family's favorite dish, ang classic humba stew or humba sa nakasanayan nating mga Pinoy. At today, dahil na-reach ko na ang 7 million total followers across all platforms, magluluto ako ng crispy pata humba. At alam nyo ba, nakasabay ng celebration kong ito ay ang celebration din ng 100 years of Del Monte at ang launching ng kanilang Centennial Cookbook. Kaya talaga naman na ang wish ko na umabot din ang Del Monte ng million years. This recipe is from Del Monte Centennial Cookbook na merong 100 recipes. Sobrang saya ko nung nakatanggap ako nito kasi for sure dito ako kukuha ng mga next kong lulutuin. O diba, hindi na mahirap mag-isip? Kung nasanay tayo sa pagnood ng mga cooking videos online tapos isisave pa natin ang mga videos, ngayon may bagong launch na physical cookbook na ang Del Monte Kitchenomics. Ginawa ito with 100 recipes para sa kanilang centennial celebration. Bongga diba? Kaya very accessible kahit bigla ng cravings or anuman ang occasion. Kahit modern pa yan o classic Pinoy na ulam, budget-friendly man o bonggang-bongga, kaya na natin ito masundan lahat dahil sa pinadaling mga recipes. Itong niluluto ko ngayon ay ang classic humba na may twist na nakuha ko lang naman sa cookbook nito. Yung classic handaan dish na ito ay mas pinasarap pa. Okay na to. Sarap! Thank you, my angels, for being with me on this journey. Happy 7 million followers to us! And thank you, Del Monte Kitchenomics, for this new cookbook na gagamitin ko sa mga bagong recipes ko on my content. Kaya naman, check nyo na sa major bookstores at online stores para sama-sama tayong magluto gamit ang Del Monte Kitchenomics Cookbook. Pagalingan, ha! Dapat ngayon yun eh. Walang schedule si Paul. Masarap po yan. Supplement na yun. Ay, ang dami naman ng chicken. Lahat ba natin to? Lahat ko na? Ulang, ganun yan. Akin yung mushroom. Kalahati lang yan ang kailangan ko. Oh, I need cheese pala. Cheese. Direct ito na kumuha yung mga bawas-bawas na cheese doon nasa gilid. Kaya nyo yun. Mahina ng apoy ah. Pagpalitin kaya natin ito. Tulungan mo nga ako, Kim. Pagpalitin natin itong dalawa. Adobong manok, tsaka chicken tortilla para kay Miguel. Ito naman lasagna para merienda namin mamayang hapon. Ay, gusto ko yung dark soy sauce gamitin ko. O, diba, dalawa? Kaya ko po. Huwag hahaluin kasi may suka. Ito na lahat yung nasa mga ingredients na lulutuin niya. May tumi ba? Meron naman tayo niyan. Meron din tayong flour. Kompleto si Miggy Mamili ah.
Oh, may honey pa tayo. Ba't bumili siya? Meron din tayong pineapple juice. Kompleto si Miguel mamili ng kanyang recipe. Wala, di na naman. May Yan, white recipe onion na rin. talaga yan. Wala tayong white onion na, no? Hindi na labas. Sinong na lang kayo mo, tapos yung ako. Pwede. Iwain ni Kim ng pa-square. Alam mo, may maliit akong kutsilyo na bago. Okay na, pengi akong maliit na kutsilyo. Tapos, sibuyas. Malinis kamay ko, guys, ha. Tapos, tanggalin mo nung yung matigas na part. Ako maggadgad. Lamok ka, malamok. Parang mapuro na tong kutsilyo, Kim. Mapuro na nga. Slice lang natin to into cubes. Bihira lang kumain si Miguel ng mga meat na matataba. So, pag nagluluto ako, iba yung sa amin. Iba rin yung luto ko para sa kanya. Tapos, gagawa naman tayo ng sauce. Pang diet ni kuya mo. Lagi na lang akong kukunin mo to, Day. Nangyari dyan. Nasisiraan ng Sira? hindi naubusan, nasisiraan ng kalan. Bigla na lang nag-stop eh. Lakasan natin ang ating apoy. Nakadami yata yung sauce ko. At syempre, para lumabas ang natural na linamnam ng aking tinola, maglagay tayo ng Ajinomoto Umami Seasoning. Tak, tak, tak. Sabaw pa lang, ulam na sa halagang 194 pesos. Affordable pero di lasang tinipid. Ang mura at simpleng tinola ko ay pinalinamnam sarap ng Ajinomoto Umami Seasoning.
Ano ito? Pork tonkatsu. Uwi na ako, tapos na ako magluto. Malayo po yung bahay namin. Ganito po kalayo. Minsan po natatraffic ako. Yan, nandito na po ako sa bahay.